Hi and good morning and welcome po sa Beholding Jesus Church. At ito po ay ating online service for this Sunday ng August 25. At malugod po namin kayong binabati ng magandang umaga sapagkat every day is a good day with the Lord. Amen po ba? At sa umaga pong ito, tayo po muna ay mananalangin bago tayo dumako sa ating Word of God. Tayo po ay pumikit. Father, in the name of Jesus Christ, I glorify your name, Lord. I come before your throne of grace, Lord. We come boldly to the throne of your grace. Hallelujah. We lift up the name of Jesus Christ. We exalt you, Lord. We glorify you, Lord. Hallelujah. Pinupuri ka namin. Pinasasalamatan, niluluwalhati, O Diyos. Hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. Ikaw, hallelujah, ang karapat-dapat na purihin, sambahin. Hallelujah. Sa umagang ito, Panginoon, patuloy kami nagpapasakop ng aming puso't isip sa iyo. Luwalhatiin ka ng bawat kaluluwa, bawat nilalang mo, Panginoon, bawat anak mo, O Diyos, na makikinig ng iyong salita sa umagang ito, Panginoon. O Diyos, dalangin po namin ang pagkilos mo sa puso't isip namin, Panginoon. Maluwalhati ka sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen and amen. Hallelujah. Glory to the Most High God. Amen. Mga kapatid, sa umagang ito, may tanong po ako sa inyo. Ano po ba ang inyong kalagayan sa inyong pananalangin? Kamusta po ang inyong prayer life? Dahil ang prayer po ay isa sa mahalagang gawain ng isa pong anak ng Diyos. Why? Because prayer is the lifeline. Ang prayer po ay ang tanging access po natin sa may likha, sa ating Ama na nasa langit. Kung inyo pong babasahin sa inyo pong mga Biblia, ang Panginoong Hesus po hindi siya nabuhay na hindi po siya nanalangin. So, ang pananalangin po ay napaka-importante. Nakikita po natin sa buhay hindi lamang po ng Panginoong Hesus, kundi sa mga apostol, ang kanilang mga disciple, ang kanilang mga disipulo. Sila po lahat ay tinuruan po ng pananalangin. At ang pananalangin po ay nagiging epektibo lamang kung meron po tayong tamang relasyon sa Panginoon Diyos. At kung ikaw ay isang Kristiyano na, ikaw ay mananampalataya na, meron po akong maibibigay o ibabahagi po sa inyo na 10 susi or 10 keys sa epektibong pananalangin. Kasi marami pong mga Kristiyano, hindi po nila alam kung paano maging epektibo sa pananalangin. Paano ba yung effective prayer? Ayan, talakayin po natin. Unang-una, para po tayo ay maging effective sa ating prayer life. Okay? Number 1 po ay humility or pagpapakumbaba. Alam po natin that God resists the proud and gives grace to the humble. Amen po ba? Now, humility is one of the very important factor para po maging epektibo tayo sa pananalangin. Dahil sabi nga po nung keynote kong verse kanina sa James chapter 4, God resists the proud. Imagine, kapag tayo ay punong-puno ng pride sa puso natin, and somehow, okay, in some way, marami po sa atin hindi na re-recognize na meron tayong pride sa heart po natin. Kasi ang pride, it comes into different forms. Okay po? So, it shows up in different forms. Minsan hindi tayo aware na tayo ay punong-puno na po ng pride. So mga kapatid, nais ko po na matutunan po natin ngayong umaga, unang-unang faktor, unang-unang kadahilanan kung bakit hindi po tayo nagiging epektibo sa ating pananalangin. Hindi tayo nagkakaroon ng breakthrough sa ating prayer life is number 1, because we lack humility. So number 1, we need humility. Babasahin po natin sa 2 Chronicles chapter 7, in verse 14. Ito po ang nakasulat. 2 Chronicles chapter 7 in verse 14. Ito po ang wika. If my people
who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and will forgive their sin and heal their land. Amen. Ito po ay wika ng Panginoong Diyos nung si Solomon po ay bumuo ng templo. At nangusap po ang Diyos sa kanya. Ang sabi niya nung pagkabuo ng templo, if my people who are called by my name, kung sakali na magkaroon po ng mga pestilence, ng mga plagues, ng kung ano-ano pang mga masamang pangyayari sa kanilang bansa o sa kanilang bayan, ang sabi po ng Panginoon, if my people who are called by my name will humble themselves and pray. Amen. So, bago po yung prayer, kailangan merong humility. If my people who are called by my name will humble themselves and pray. So, hindi po tayo maging effective sa ating prayer if we lack humility. So, kailangan po natin tayo ay maging mapagpakumbaba sa harapan ng Diyos. Kailangan ipakita po natin o makita sa puso natin na tayo ay mapagpakumbaba. Dahil ang Diyos po ay nakakakita ng intensyon ng puso ng bawat isa po sa atin. Okay, mamaya po matatalakay po natin yan. Anyways, ang humility po o ang pagiging mababa o mapagpakumbaba ay isa po sa pinaka-importanting character o trait ng isang anak ng Diyos o ng isang alagad ng Diyos. Napaka-importante po na tayo ay humble. Imagine, ang isang tao na walang humility, hindi niya po i-recognize yung kanyang need for God. Amen? So a prideful person cannot acknowledge his or her need for God. That's why he will or he won't pray. Amen? Okay? So that's number 1, humility. Number 2 is repentance. Kung mababasa niyo po ulit doon sa binasa natin, kung matatandaan niyo po sa binasa natin kanina, ang sabi doon, if my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways. Diba? Kasama po o nakaangkop sa pananalangin dapat yung repentance. Ang repentance po hindi lamang yung pag-iyak po natin. Pwede kasi na nahuli tayo sa kasalanan na gawa natin and during that time na nahuli tayo sa kasalanan natin, umiyak tayo. But after those tears, after the crying, meron ba po sa isip po natin na meron tayong planong magbago talaga? Because that is repentance. Repentance is the change of our mind. Hindi lamang po yung nag-confess ka tapos wala ka namang talagang planong magbago. Wala kang planong baguhin ang isip mo, wala kang planong baguhin yung ginagawa mo o yung sinasabi mo. Dahil ang genuine repentance po mga kapatid, mga minamahal, mga anak, ang genuine repentance po ay pagbabago ng isip doon sa ginawa nating mali. Okay? So, hallelujah. Sabi po ng Psalms or mga awit, chapter 66 in verse 18. Psalm 66 in verse 18. Ito po ang sinasabi ng salita ng Diyos. If I regard iniquity in my heart, the Lord will not hear. Kung tayo daw po ay magtatago o kung tayo ay mag-harbor ng kasalanan sa puso po natin, hindi daw tayo pakikinggan ng Diyos. Lalong-lalo na kapag meron tayong unforgiveness. Minsan humihiling tayo ng forgiveness sa Panginoon pero tayo hindi natin kayang mag-forgive. Do you know, my brothers and my sisters, ang sabi po ng Panginoong Hesus dito sa Mateo, in Matthew chapter 6, sabi rito, hallelujah. Sa verse 14 hanggang 15. Matthew chapter 6, 14 to 15. For if you forgive men their trespasses, your heavenly Father will also forgive you. Verse 15, ito na. Ang sabi diyan sa verse 15, but if you do not forgive men their trespasses, neither will your Father forgive your trespasses. So mga kapatid, I just want to clarify, amen, na kailangan
yung repentance po natin, okay, ay marunong tayong humingi ng tawad, marunong din tayong magpatawad. Amen po ba? Dahil sabi po diyan, kung hindi tayo marunong magpatawad, kung hindi daw natin patatawarin yung kapwa natin, hindi rin daw tayo patatawarin ng Panginoong Diyos. Okay? So, that's number 2. Number 1 ulit ay humility. Number 2 is repentance. If you want to be effective in prayer, okay, I want you to focus po. I want you to hear this because these points or these keys na malalaman po ninyo ngayong umaga na to ay napakahalaga kung gusto po ninyo na magkaroon kayo ng breakthrough sa inyo pong pananalangin. Okay, third, para po maging epektibo tayo sa ating pananalangin, we must have faith. Amen. Faith. Faith. Hallelujah. In the book of Hebrews, chapter 11, sabi po rito sa verse 6, but without faith, it is impossible to please Him. For he who comes to God must believe that He is, and that He is a rewarder of those who diligently seek Him. Amen. Okay, it is impossible to please God without faith. At ang faith po, it comes from hearing, and hearing from the Word of God. So, nai-stir up yung faith natin when we hear the Word of God. Kaya ito po, bigyan ko po kayo ng tip para maging epektibo kayo sa prayer. Kailangan binabasa po natin ang salita ng Diyos o ang Biblia po natin. Because when we are reading the Bible, nagkakaroon po ng impartation of faith. Dahil nababasa po natin yung mga ginawa ng Panginoon before sa mga buhay ng mga taong sumampalataya po sa Kanya at sa mga hindi sumampalataya sa Kanya. Now, therefore, when we read these words, okay, and when we hear the Word of God being taught, being preached, na-stir up o nadadagdagan yung ating faith. And from that faith na narinig natin o na-receive natin, na-impart po sa atin, dun tayo nagmumula ng pananalangin po natin. Dun tayo nag-i-start ng pananalangin natin. For example, okay, bigyan ko po ng example. Naranasan po ni Pablo at ni Silas na nung sila ay nagwo-worship doon sa kulungan na biglang yumanig ang pinagkukulungan sa kanila at yung mga naka-bound sa kanila ay biglang nakalas because of their worship. Amen po ba? So, because of that instance, when we read that instance, no, when we read that story in the Bible, amen, kapag nababasa po natin yon, na nagkakaroon tayo ng faith, na tayo po pagka nag-worship tayo sa Panginoon, He has the power to deliver us. Amen po ba? Palayain po tayo. Amen po ba? Hallelujah. Glory to God. So we need faith. It is impossible to please God without faith. Sabi diyan, for he who comes to God must believe that He is. Kailangan maniwala ka na mayroong Diyos. Diba? Hindi naman tayo makapanalangin kung hindi tayo naniniwala na may Diyos na nakikinig po sa atin. So we must have faith. At sabi diyan, He is a rewarder. Siya'y nagbibigay ng gantimpala. To those who what? To those who diligently seek Him. Ang Diyos po ay nagbibigay gantimpala sa mga masigasig na humahanap po sa Kanya. Amen po ba? Okay. So, that's faith. Number 4, ito na. Number 4 po, kailangan natin ng right motive. Right motive. Tamang motibo. Okay? So, mahalaga po na maintindihan natin itong right motive. Sabi dito sa James chapter 4 in verse 3, you ask and do not receive, because you ask amiss, that you may spend it on your pleasures. Diba? Ang sabi diyan, kayo ay humihiling, pero hindi kayo nakakatanggap. Bakit? Kasi yung hinihiling ninyo ay hindi kalugod-lugod sa Diyos. Yung hinihiling ninyo ay para lang sa sarili ninyo, that you may spend it on your pleasures. Amen? No? So, hindi tama yung motibo, hindi tama yung heart ng tao kapag siya ay nananalangin. So, para maging epektibo tayo sa pananalangin, we must make sure na tama ang motibo po natin. Okay? Dahil ang Diyos,
siya po ay nakakaalam ng motibo o ng intention ng puso po natin. Amen po ba? So, the more you and I read the Word of God, the more na nabubungkal yung laman ng puso po natin. And habang nangyayari po yun, nababago yung heart natin by reading the Word of God, eventually, nagiging tama yung motibo natin sa pananalangin. Kasi, alam niyo po, nag-umpisa rin naman tayo na hindi ganun kagaling o hindi ganun ka-epektibo yung pananalangin natin. Maikli lang, no? Parang kung ano lang yung maalala, yung mga ganung prayer ba, mababaw na prayer, okay? Pero in the course of time, sa time ko sa Panginoon, sa pagbabasa ng Bible, personal prayer, pagsama sa mga prayer meeting, nade-develop po yung aking heart na magkaroon ako ng tamang motibo sa pananalangin, na hindi maging selfish yung aking pananalangin, because we need the right motive para maging effective po tayo sa pananalangin. Okay. Number 5, pray with the Holy Spirit. Manalangin po tayo kasama ng Espiritu Santo, ang sabi po ng Bible. Okay? When we say pray in the Spirit, we can categorize this doon sa praying in the Spirit or praying in tongues. Okay. Marami po na hindi naniniwala dito sa kaloob na to ng praying in tongues. But if you know my background, I came from a religious background na hindi naniniwala sa speaking in tongues. Actually, I despised this gift before. Pero nung pinagkaloob siya sa akin ng Panginoon, I am very grateful. It's only by the grace of God na na-receive ko po yung gift na ito ng praying with the Holy Spirit. So ang sabi po dito sa 1 Corinthians chapter 14 in verse 2. Hallelujah. He who speaks in a tongue does not speak to men but to God, for no one understands him. However, in the Spirit, he speaks mysteries. Amen. So, sabi diyan, he who speaks in a tongue, or he who prays or speaks in a tongue does not speak to men but to God, for no one understands him. So, yung prayer in tongue, prayer in the Spirit, hindi natin naunawaan with our own intellect. Hallelujah. Sabi diyan sa verse 4, he who speaks in a tongue edifies himself. Hallelujah. So yung nag-speak in tongue, na ini-edify or pinalalakas daw po niya yung kanyang spirit man o yung kanyang sarili. Ang sabi naman sa verse 14 and 15, for if I pray in a tongue, my spirit prays. Diba? Yan po yung words na lumalabas when we pray in the Spirit, hindi po natin kayang hindi natin siya kayang i-explain ng sarili nating pag-iisip, di ba? So, my spirit prays. When we pray with the Spirit, our spirit prays. At ang Holy Spirit, ginagawa po niyang channel yung ating spirit through our soul, okay? And lumalabas through our flesh or through our body, out from our mouth, yung pinagpe-pray ng Holy Spirit with our spirit. So it is a spirit-to-spirit connection. And this is one of the best ways to pray, is when we pray with the Holy Spirit. Hallelujah. Sabi dito, kasunod dyan, sa verse 15, verse 15, what is the conclusion then? I will pray with the Spirit and I will also pray with the understanding. Ayan. I will pray with the Spirit, I will pray with the understanding. Diba? Merong prayer na nauunawaan o naiintindihan ng ating mind. Pero merong prayer na hindi natin naiintindihan. That's praying with the Spirit or praying in tongues. Sabi diyan, I will sing with the Spirit and I will also sing with the understanding. Amen. So we can also sing worship songs with our understanding, and we can also worship in the Spirit or with the Spirit. Amen. Hallelujah. So, that's number 5, praying with the Holy Spirit. Number 6 is persistence.
Hindi ibig sabihin na tapos ka na, wala ka nang masabi na prayer, wala ka nang masabi na words, ay tapos ka nang manalangin. Meron ako narinig na man of God, sabi po niya, do not stop praying when you are finished, no? Hindi pa tapos ang prayer na pagka wala ka nang masabi. Okay, you must give time na si Lord naman yung minsan na sumagot sa panalangin mo, 'di ba? Nagsasalita din ng Panginoon. So we need persistence. Okay? So Luke chapter 18 Luke chapter 18 sabi rito sa verse 1, then he spoke a parable to them that men always ought to pray and not lose heart. Lagi daw po dapat ang tao ay manalangin o laging manalangin. Men always ought to pray. Always ought to pray. Hindi lang sometimes. Okay? So we must always pray. And sabi diyan, and not lose heart. Ang sa Tagalog po, sabi doon, huwag mawalan ng pag-asa. Okay? So, kailangan po, pag nagpe-pray tayo, pag hindi natin nakita na may tugon na, hihinto na tayo. Hindi po dapat ganun. Kailangan tuloy-tuloy, no? Ipagpatuloy natin yung ating pananalangin hanggang sa sumagot ang Diyos. At ang mahalaga po diyan, hindi ka lang masigasig manalangin. Kailangan alam mo yung kalooban ng Diyos. Kaya ka nananalangin. That's number 7. Yung alignment with God's will. Kasi aanhin po natin yung persistence. Diba? Pray ka ng pray, pero hindi naman siya naka-align sa kalooban ng Diyos. So, kailangan nakapaloob sa kalooban ng Diyos ang ating ginagawang pananalangin. Sabi dito sa 1 John chapter 5 verse 14 to 15. Now this is the confidence that we have in Him, that if we ask anything according to His will, He hears us. Amen. This is the confidence that we have in Him, that if we ask anything according to His will, kung hihilingin daw po natin ang lahat ng bagay na ayon sa Kanyang kalooban, pinapakinggan niya tayo. Verse 15, and if we know that He hears us, kung alam mo na pinakikinggan ka niya dahil alam mo na sa kalooban niya yung pinanalangin mo, sabi diyan, whatever we ask, we know that we have the petitions that we have asked of Him. Amen. Hallelujah. Kapag alam mo, kapatid, na ang pinagpe-pray mo ay ayon sa kalooban ng Diyos, ang sabi ng Bible, we know, sigurado ka, amen, that we have the petitions that we have asked of Him. Siguradong-sigurado po, diringgin ng Panginoon yon. Kaya ang gagawin natin sunod is to be thankful. That's number 8. Kailangan po natin ng thankfulness. Sabi rito sa Philippians chapter 4 in verse 6, sabi rito, be anxious for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving. Let your requests be made known to God. So we must be thankful. And again, meron sabi diyan, let your request be made known to God. Aside from being thankful, let your request be made known to God. Kailangan po merong specificity or specific yung ating pananalangin. Diba? Sabi naman diyan, let your requests be made known to God. Amen po ba? Although alam na ng Diyos yung hinihiling natin, He still wants to hear you and me, okay, ask a request from Him. Diba? Ang sabi naman ng Biblia, ask and you shall receive. Diba? Kaya hindi tayo nakakatanggap kasi hindi tayo humihingi. At kung sabi nung binasa natin kanina sa James chapter 4, diba? At kung humihingi naman tayo, hinihingi natin ito para ma-pleasure lang yung ating sarili. So natutunan na po natin kanina sa mga napag-aralan natin na dapat yung hinihiling natin ay ayon sa kalooban ng Diyos. Okay? Para po mapuno tayo ng pagpapasalamat. Hallelujah. So, be anxious for nothing. Huwag daw tayo magalumihanan sa anumang bagay, kundi sa lahat ng bagay sa pamamagitan daw ng pananalangin na may pagpapasalamat. Okay? Let your requests be made known to God.
ipaalam natin sa Diyos ang ating panalangin. And may I give you a tip, my brothers and my sisters. Maganda po sa panalangin, hindi lang yung mind natin yung nagpe-pray, no? I-vocalize talaga natin yung prayer natin, maging bold tayo sa pananalangin, which is our ninth point. Okay, yung pangsyam. We need boldness. Hebrews chapter 4 in verse 16. Ang sabi po rito, let us therefore come boldly to the throne of grace that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. Amen. So i-vocalize natin yung prayer natin. Huwag tayong mahiya na ibuka yung ating mga bibig at humiling sa Diyos na dumirinig po sa atin, di ba? So, yung pagbuka ng ating bibig ay pagpapakita rin ng ating pananampalataya. Amen po ba? Kahit na walang nakakakita sa'yo, amen, o kung may nakakakita sa'yo, pagpapakita po ng pananampalataya mo sa Diyos yan. Di ba? Maraming ang mga tao gumagawa ng kasalanan, proud pa sila na ipamukha o ipakita sa mga tao How much more dapat tayo mga Kristiyano, mga anak ng Diyos, nakatanggap ng biyaya ng Diyos, maging proud tayo sa pananalangin natin. Amen po ba? Alright? Hallelujah. So, kailangan magkaroon tayo ng boldness. Hallelujah. And lastly, para maging epektibo po tayo sa pananalangin, alright, kailangan natin ng focus. Focus. Alisin po natin yung ating mga distractions para makapanalangin po tayo ng epektibo. Sabi dito sa Matthew chapter 6, in verse 6, sabi rito, but you, when you pray, go into your room, and when you have shut your door, pray to your Father who is in the secret place, and your Father who sees in secret will reward you openly. Amen? So focus. Ang sabi dyan, when you pray, go into your room and shut the door. Okay? Shut everything out. Okay? So, kailangan i-alisin or i-set aside po natin, no, as much as possible, lahat ng distraction sa buhay natin. Tanungin ko kayo, okay? Magiging effective ba o magkakaroon ba kayo ng breakthrough sa panalangin if nakabukas yung television mo, okay? Habang magbabasa ka ng Bible o magpe-pray ka, magiging effective ba yung prayer mo kung walang hinto yung notification mo sa cellphone mo? Amen? Okay? So when we pray, we must look for a place wherein we can focus sa prayer talaga. Amen po ba? And pumili tayo ng time na magkakaroon talaga tayo ng focus sa pananalangin. Meron kasi mga time na maingay na yung paligid, hindi ka na makafocus sa prayer, hindi ka na makafocus sa intimacy mo sa Panginoon. So ang prayer po kasi ay pagpa-practice or pag-exercise natin ng intimacy sa Diyos. So we need focus. Again, these 10 keys to effective prayer. Number 1 po ay humility. We must recognize our need or great need to pray. Amen po ba? Because without Him, we are nothing. So we need to be humble. Second, repentance. We need to have a lifestyle of repentance. Number 3 is faith. We have to have faith. Kailangan nating sumampalataya at maniwala na may Diyos na nakikinig sa atin at tumutugon ng ating mga dalangin. Number 4, kailangan po natin ng tamang motibo ng ating puso. Number 5, isa sa pinaka-effective prayer ay yung praying with the Holy Spirit. Number 6, we need persistence. Maging masigasig tayo, huwag tayong hihinto na manalangin. Number 7, our prayer must be in alignment with God's will. Number 8, our prayer should be full of thankfulness, gratitude, gratefulness sa Panginoon, and specificity. Okay? Kailangan i-specify natin, maging specific tayo sa ating prayer, di ba? Lord, iligtas mo yung magulang ko, iligtas mo yung mga anak ko. Lord, ipagkaloob mo yung pangangailangan namin. Amen po ba? Pasaganain mo yung buhay ng mga kamag-anak ko, yung mga ganyan, no? I-specify po natin yung pangangailangan natin, no? Our God is a big God, so we need to be specific in our prayer.
Amen po ba? Number 9, we need boldness. Huwag kang mahiya. Amen? Huwag kang mahihiya na manalangin. Lumapit sa Panginoon. Dahil ang lumalapit sa Kanya, tiyak, hinding-hindi po niya tatalikuran. Number 10, focus. We need to have focus. Amen? Less distractions, minimize distractions, as much as possible, wala nga eh. Diba? So, these are just 10 keys. Okay? Just 10 keys para maging effective po ang inyong prayer life. And again, mga kapatid, I want you to know that without prayer, our Christian life will be a life of defeat, a life of cycle of sin. Pag hindi po maayos, hindi maganda, hindi effective yung prayer life po natin, mapapansin nyo po sa inyong buhay na hindi kayo nagtatagumpay bilang Kristiyano. Paulit-ulit na lang yung nangyayari sa inyong buhay. Walang nangyayaring improvement, walang nangyayaring victory. Amen? Dahil doon pa lang sa pananalangin, hindi na po tayo nagtatagumpay. You know mga kapatid, our Lord Jesus Christ, kaya niya napagtagumpayan lahat. Amen? Kaya niya napagtagumpayan lahat because He was a man of prayer. And even the apostles, they were prayerful. Amen po ba? Kaya tinuruan po ng Panginoong Hesus ang mga disciple bago siya umakyat sa kanan ng Ama. Tinuruan niya sila na stay in the presence of God until you are endued with power from on high. Bago ka humayo, manalangin ka. Bago mo gawin ng isang bagay, manalangin ka. And I can also see that in the life of David in the Old Testament when you see him. Nung siya po ay naghahari sa Israel, mababasa niyo po doon, David inquired of the Lord. David inquired of the Lord. Inaatake sila ng Philistines, sabi ni David kay Lord, Lord, susugod ba ako sa kanila? Sasalakayin ko ba ito? David always inquired of the Lord. Amen po ba? So many men and women of God that we see in the scriptures, they were victorious and they were more than conquerors because of their effective prayer life. Even Daniel, when you see the life of Daniel, di ba? Nagbigay na ng utos ang hari nung panahon niya na lahat ng sasamba apart doon sa statue of gold ay ikukulong. Pero siya, nanalangin pa rin siya. At ano po nangyari? Diba? When he and his friends were cast doon sa naglalagablab na pugon, pinrotektahan sila ng Panginoon because they were effective in their prayer. So napakahalaga po mga kapatid, mga kaibigan, mga minamahal, mga anak. Nais ko pong malaman po ninyo na ang importansya, it's a very important lifestyle ng isang mananampalataya, ang manalangin. So kailangan po tayo na manalangin lagi at maging epektibo sa ating pananalangin. Amen po ba? Hallelujah. I pray that this message has blessed you. At ang lahat po ng mga puntos na ito ay mai-apply po ninyo sa inyong mga buhay. Hallelujah. Let us pray. Father, in the name of Jesus Christ, let our prayer, Lord God, let our prayers be effective. Help us through your mighty Holy Spirit to be effective, Lord, to be efficient in our prayer, Lord God. Help us, Lord, to be always humble, to have a repentant heart, O God, to always have faith when we pray, that our hearts will always have the right motive when we pray. And help us to pray with you, dear Holy Spirit. Help us to be persistent. Help us that our prayers will be in alignment with the will of the Father, just as Jesus prayed. Hallelujah. And let our
prayers be specific, and let us be full of gratefulness, gratitude in our prayers. Help us, O Lord, that we may have boldness when we pray. And Lord, we will give ourselves entirely. We will set aside time, place, so we can have focus in our prayer. Magkaroon kami ng intimate na oras, panahon, lugar para kausapin ka. Makaniig ka, O Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Lord, i-empower mo, O Diyos, ang lahat ng nakikinig, ang lahat ng tumanggap ng mensaheng ito, Panginoon. Let their prayer lives, Lord, be established, O Lord God, in the mighty name of Jesus Christ. Sa lahat, O Panginoon, ng mga nangihinat ng lalamig sa kanilang pananalangin, Lord. Hallelujah. I pray that you will send forth the fire in our prayer lives, Lord, in the name of Jesus Christ. Hallelujah, Lord. Stir up the prayer, O God, of your people, Panginoon. Stir up our hearts to pray in the mighty name of Jesus Christ, O God. Hallelujah, hallelujah. Let the spirit of supplication be manifested in our lives, Lord. May we be effective in our prayer life in the name of Jesus Christ. Hallelujah. Lord, bless your people. Hallelujah. As we glorify and worship you. Hallelujah. Sa iyo lamang ang papuri, pasasalamat, pagluwalhati at pagsamba. Sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen at amen. Amen. Glory to God. Mga kapatid, again, I pray and I ask that every one of us, no, hindi tayo mapagod na manalangin. Especially in these times. Tayo po ay nasa mga huling araw na, tayo dapat ay mas maging masigasig sa atin pong pananalangin. Let us be serious in our prayers. God bless you. God bless you. In Jesus' name.